Magandang araw! Ang pamagat ng aralin ay ang sariling pananampalataya sa Diyos. James chapter 1 verse 2 to 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ano ang mensahe ng James chapter 1 verse 2 to 4? Sinabi sa atin sa talata na hindi natin kailangang hintayin na matapos ang pagdurusa para magkaroon ng kagalakan. Ang kagalakan ay dumarating sa gitna nito dahil ang ating pagdurusa ay may kabuluhan. Ang kagalakan dito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kasiyahan at pag-asa sa katotohanan na may pagsubok na dumating sa buhay ng isang tao. Inutusan tayo na pumili ng desisyon na magalak sa kahirapan. Ano ang naidudulot ng mga pagsubok sa pananampalataya? Ang pananampalataya ay pagtitiwala at paniniwala na maasahan, makatotohanan at may kakayahan ang pinagkakatiwalaan. Kaya ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng paniniwala sa Kanyang salita, Kanyang kakayahan at ang Kanyang lakas. Sinasabi ng Biblia na hindi maaring magsinungaling ang Diyos, na lagi niyang tinutupad ang Kanyang mga pangako, na mahal niya ang Kanyang mga anak at may nakalaan na kabutihan para sa kanila. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nangangahulugan ng paniniwalang totoo ang sinasabi niya tungkol sa Kanyang sarili, tungkol sa mundo, at tungkol sa iyo. Mga paraan ng paglapat ng pananampalataya sa kabila ng mga hamon sa buhay. Una, manalangin. Panatilihing bukas ang pagkikipag-usap sa Diyos at ipagkaloob sa Kanya ang anumang mabigat na pinagdaraanan. Humingi ng tulong sa Diyos. Ihingi sa Kanya ang mga bagay na bumabagabag sa iyong kalooban dahil nagtitiwala ka na naririnig niya ang lahat ng iyong mga hinaing. Ipanalangin na patatagin ang iyong pananampalataya at liliwanagin ng Diyos ang iyong isip upang makapag-isip ng mabuting solusyon sa mga suliraning kinakaharap. Ikalawa, basahin, isaulo at pagnilayan ng banal na kasulatan ng relihiyong kinabibilangan. Hanapin ang katotohanan sa banal na kasulatan dahil ito ay naglalaman ng mga pangako ng Diyos. Palakasin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtuon ng pansin sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa halip na hayaan ang mga kalagayan at problema ng mundong ito na nakawin ang iyong focus at kapayapaan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa madilim na sanlibutan ito at tumutulong sa atin na makita ang mga bagay ng mas malinaw. Ayon sa awit 119 verse 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ikatlo, maging mapagpasalamat. Ang mahirap na kalagayan ay parang nakakaubos minsan. Ngunit isipin ang mga mabubuting meron ka sa kasalukuyan at ang biyaya ng Diyos na nasa lahat ng bagay. Magpasalamat sa iyong paggising, sa isang magandang araw, sa iyong pamilya, sa tawag na kaibigan. Ikaapat, pagsisimba. Regular na pumunta sa simbahan para makinig sa mga aral ng Diyos, makipag-ugnayan sa iba't ibang miyembro ng simbahan at magdasal. Ang pagsisimba ay isang paraan upang palalimin ang iyong pananampalataya. Ikalima, pagtulong sa kapwa. Isabuhay ang pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Maaring pagbibigay ng oras, talento o material na bagay. Ang pagtulong sa iba ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Bukod sa mga nabanggit, ano ang sarili mong paraan sa paglalapat ng iyong pananampalataya kapag dumaranas ka ng mga hamon sa buhay? Ibahagi mo naman ito. Basahin ang sitwasyon at unawain kung paano inilapat ang pananampalataya sa pagharap ng hamon sa buhay.
ang pagkabalisa bago ang importanteng laro. Mga tauhan: Jaya, isang high school basketball player na may matibay na pananampalataya sa Diyos. Sarah, kakampi ni Jaya, talentado pero madaling mabalisa at mag-alala. Malapit na ang championship game at si Sarah, ang star player ng team, ay natupok ng pagkabalisa bago ang malaking laro. Siya ay nag-aalala tungkol sa gulo at pagpapabaya sa kupunan. Paano nailapat ang pananampalataya sa pagharap sa hamon? A. Kahalagahan ng pananampalataya. Napansin ni Jaya ang pagkabalisa ni Sarah at ipinaalala sa kanya ang kanilang gawain bago ang laro na kinabibilangan ng maikling panalangin. Habang nagdarasal sila, ikinuwento ni Jaya kung paano siya tinutulungan ng kanyang pananampalataya na mag-focus at manatiling kalmado sa panahon ng mabigat na sitwasyon. B. Pag-asa, katatagan, at tapang. Sa pamamagitan ng panalangin, binigyang diin ni Jaya ang kanilang pananampalataya at ang presensya ng Diyos. Ipinaalala niya kay Sarah na kasama ng pananampalataya ang pag-asa para sa isang magandang laro, katatagan kahit na mahirap ang mga bagay, at ang lakas ng loob na ibigay ang kanilang pinakamahusay na pagsisikap. C. Pananampalataya sa mapanghamong panahon. Sa pamamagitan ng pagtuon sa kanilang pananampalataya, tinutulungan ni Jaya si Sarah na mapanatili ang isang positibong pananaw sa kabila ng pressure ng laro. Pumasok sila sa court na mas may kumpiyansa at handa silang harapin ang hamon ng magkasama. Suriin ang kasunod na sitwasyon. Ang krisis ng pamilya. Ang pamilya ni David ay nahihirapan sa pinansyal. Ang kanyang mga magulang ay nadidismaya at nag-aalala tungkol sa kanilang mga pangangailangan. Pakiramdam ni David ay wala nang magagawa sa kanilang sitwasyon. Ipinagtapat ni David kay Reverend Johnson ang mga paghihirap ng kanyang pamilya. Binigyan diin ni Reverend Johnson ang kahalagahan ng pananampalataya sa panahon ng hamon at ipinaalala kay David na nandyan ang kanilang komunidad upang suportahan sila. Hinikayat ni Reverend Johnson si David na tumuon sa lakas at pagmamahal sa loob ng kanyang pamilya. Nagmumungkahi siya ng mga paraan na makakatulong ang komunidad, nag-aalok ng mga mapagkukuhanan, at nag-highlight ng mga organisasyon na maaaring tumulong sa panahon ng kahirapan sa pananalapi. Nagbibigay ito kay David ng panibagong pag-asa at pakiramdam ng katatagan. Binigyang diin ni Reverend Johnson na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas at patnubay kahit na sa mahihirap na sitwasyon. Hinihikayat niya si David na panatilihin ang isang positibong pananaw at magtiwala na ang mga bagay ay magiging maayos din. Sa panibagong pag-asa at pakiramdam ng suporta sa komunidad, si David at ang kanyang pamilya ay nakakuha ng lakas ng loob na harapin ang hamon ng magkasama. Sagutin ang mga katanungan. Paano naipakita ang kahalagahan ng pananampalataya? Paano nahubog ang pag-asa, katatagan at tapang ni David upang harapin ang hamon sa kanyang pamilya? Paano nakatulong ang pananampalataya sa mapanghamong panahon? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni David, habang pinapanatili ang positibong pananaw, ano ang praktikal na hakbang ang maaari mong gawin upang makapag-ambag sa kapakanan ng iyong pamilya?